Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kalayan sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kalayan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay sa ang tipan sa Panginooy hindi nila sinusunod, hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinusunod. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinusunod. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinusunod. Di sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming kasalanan at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Abang amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Kalayan sa probinsya ng Cagayan. Ang aming hiling, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Kalayan nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At tunay ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Kalayan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis sa ika-30 kabanata. Ang talata po ay 37 hanggang 39. Umutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon, nag-aasawahan ng mga hayop na paglilian ang mga batik-batik na sanga kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro.
Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkakataon na ang atin pong nunong Jacob ay tunay na tumanggap ng karunungan mula sa Diyos. Nakita niya kung paano ang mga hayop, ano po, ay nagkakaroon ng mating samantalang sila'y umiinom. Ano po? Doon sa painuman. Kaya sabi niya, dito ako gagawa. Gumawa siya, pumutol siya ng kahoy. At ginawa niyang batik-batik yung itsura. Binalitan niya yung ibang parte. Samantalang yung iba, hindi. Ano po? At ito yung naging itsurang batik. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ito po yung napaglihian. So, ano ibig sabihin, Bernie? Totoo ang paglilihi. Aba, hindi po ako nagsabi niyan. Ang salita ng Diyos. At ang ating nunong Jacob sa karunungan na kanyang taglay. Ano po? So, ang sinasabi sa atin nito, may pamamaraan na nagmumula sa Panginoon na marapat nating ganapin ayon sa kanyang itinakda. Ito po yung patunay ng pangangailangan ng pagpaplano. Ilang beses na po nating inuulit-ulit yung pagpaplano, magplano kayo, kailangan meron kayong maliwanag na plan. Sapagkat ito po yung pagkakataon, kung tayo po ay nagpaplano, magkakaroon tayo ng sapat na panahon para pag-isipan, para alamin, ano po, para maganap kung ano yung tawag ng Panginoon. Aba, iisipin nyo mga kapatid, kung magkakaroon ng mga hindi magandang pangyayari sa ating mga buhay at tayo po ay hindi nagplano, ano po ang magaganap sa atin? Halimbawa, just recently, isa sa aking mga kaibigan ay binawian ng buhay yung kanyang magulang. Eh, alam mo po, hindi naman siya nagsasabi sa akin na ah, kulang kami sa ganito, kulang kami sa ganyan. Pero, ang sabi niya, kailangan magtrabaho para doon, para maipagkaloob yung pangangailangan ng magulang ko. Mga kapatid, dapat nating maunawa na kasama ito sa marapat na pinaplano natin. Sasabihin natin, paano ba yun, Bernie? Yung pamumuhay nga namin, yung pamumuhay nga namin ng pamilya ko, hindi nga madali para sa akin. Paplanuhin ko pa yung pagkawala ng magulang ko. Aba, nasa sa inyo po. Ano po? Basta ang sinasabi ko lang, katulad po ng aking ibinabahagi sa inyo, na kung hindi natin paghahandaan ano ang ating aasahan. Napakahalaga mga kapatid na hindi ko po sinasabing paghandaan yung kamatayan ng magulang. Ano po? Ang sinasabi ko, yung pagpaplano, yung pagiging ahead of the schedule. Kasi, hindi mo pala gusto na pagplanuhan o paghandaan yung kamatayan o paglisan ng iyong magulang. Aba, bigyan mo siya ng mainam na kalusugan. Hayaan mo na magkaroon siya ng yearly check-up. Ano po? At yung pangangailangan niya, physically, matugunan. Ako lang ba ang gagawa niya? Hindi po. No? Hindi ko po sinasabi na kayo lang.
na para sa isang tao lang 'to, para sa isang anak lang 'to, maliban na lang kung nagsosolo kang anak. Pero kung marami kayo, may mga kapatid ka, aba, pagplanuhan niyo, pag-usapan niyo. Kailangan si tatay, kailangan si nanay, 'no, bibigyan natin ng masarap na o malusog na pagkain, 'no? Ano ba, prutas ba, gulay ba? Ano po, pinaghahandaan ng mga ito sa ganitong paraan. Hindi tayo malulungkot, yun nga, pinuntahan ko yung kapatid natin. Tapos, ah, alam niyo po, yung mga kapatid niya, lahat sila naman, wala pong, oh, may kalungkutan sa kanila dahil lumisan yung kanilang magulang. Pero sabi nga nila sa akin, meron silang kapayapaan at kapanatagan na kapiling ng Panginoon ang kanilang magulang. Sa ganitong paraan, wala silang nararamdaman na pagka-bagabag. Kapayapaan yung nasa kanila. Kasi, alam niyo po, pinaglingkuran, minahal, at ipinagkaloob nila yung pangangailangan ng kanilang dam. Sa ganitong paraan, wala silang sayang. Ano po? Walang ganung panghihinayang. Although sabi nga nung isa sa mga anak na nakausap ko, syempre, gusto din sana namin na maiuwi siya doon sa kanyang probinsya kasi nagsabi daw na gustong umuwi, gustong bumalik sa probinsya. Hindi lang nila na ipagkaloob. Sabi ko, pareho tayo. Ako naman gusto ko, ibiyahe ang nanay ko. Pero dahil yun nga, nauna na sa Panginoon. Di wala na akong pagkakataon para ganapin sa Kanya yon. Pero ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat katulad po nung ibinabahagi ko dun sa ating kapatidan, na ang inyo pong lingkod walang sayang, di ko to nagawa sa nanay ko. Other than yung ibiyahe siya. Pero yung lahat, alam nyo, magkasama kami. Sabi ko nga doon sa kapatid ko, pag natulog kami, no, magkasabay kami. Ay, yung isa lang kasi po yung lugar namin, no, na tulugan. Magkakasama kami, magkakapatid. Isang pamilya, isang igaan lang kami. Tapos, yun nga, nagkakakwentuhan kami. Walang masama na kalooban, walang sayang di ko to nagawa na dahil wala po. Kasi ang Panginoon, yun nga yung ibinabahagi ko na pinayagan ng Lord na makauwi ako galing sa Thailand. Samantalang ang inyo pong likod ay misyonaryo sa Thailand. Kasi ito nga, yung pagkakataon, yung panahon na aking naipagkaloob na makaisa yung aking magulang. Ano? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil dito, may kapayapaan at may kapanatagan ako na nagawa ko kung ano yung kalooban ng pagplano. Isama natin to sa ating kaisipan. Or just recently, may napanood ako na isang pastor. Sabi niya, huwag daw dapat sabihin na yung sumpa, yung mga kapatid na hindi nagkakaloob ng ikapo ay isinumpa. Kasi wala na daw tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na daw tayo. Alam niyo po, hindi ko po maunawaan hanggang ngayon kung bakit may mga tao na idinidivide yung kanilang Bible. Samantalang meron po tayong Old Testament na Genesis hanggang Malakay at may New Testament tayo mula Matthew hanggang Revelations. Hindi po ito nagsasabi na dalawang bahagi ang ating Biblia. Isa lang po. Ang ating pong Bible ay isang bahagi lang. Hindi ba division yon, Bernie, na
Old Testament sa New Testament. Hindi po, mga kapatid. Samantalang may pagkakaiba ng pagsasabi ng ito yung lumang tipan at ito yung bagong tipan. Iisa lang po yan. Ano po? Huwag nating ipagkamali na dahil ito yung sinabi dun sa Old Testament. Hindi na to applicable sa New Testament. Yung sa New Testament, hindi yan applicable dun sa Old Testament. Kapag binasa nyo, yung ating New Testament, nakabase yan sa Old Testament. So, ang ibig sabihin, ah ano yung aking take doon sa mga kapatid natin na lalo na doon sa ikapu. Mga kapatid, ang ikapu ay para sa Diyos. Hindi dapat pinoproblema ng mga tao ang pagkakaloob ng ikapu. Lalo na ito'y ginagawa marapat ng may pananampalataya. Kung wala ka pong pananampalataya para sa pagganap ng ikapu, huwag mo pong pahinain ng loob ng mga may pananampalataya na gumagawa. At kung ayaw mo, kasi yun yung kaisipan mo, yun yung natutunan mo, at yun ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, ipagpatuloy mo. Pero para sa mga kapatid na kinakausap ng Diyos at meron silang sariling pagpayag ng hindi pinipilit na magkaloob ng ikapu. Aba, wala tayong magagawa para doon kung hindi payagan sila na ganapin ng may pananampalataya yung itinalaga ng Panginoon para sa kanila. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na patuloy na nagiging kaliwanagan para sa amin. Ama, kami po'y nagpapakumbaba sa iyo sa mga pagkakataon na wala kaming ganap na kaunawaan sa katotohanan ng iyong naisin. Lord, kasi ang gusto namin yung makakapagpasaya sa amin, yung magiging magaan para sa amin, yung pagsunod. Lord, patawarin mo po kami. At sa oras na ito, ang aming panalangin, higit sa lahat, malakaran namin ang inyong dakilang kalooban. Lord, kami nagpapakumbaba para doon sa mga pagkakataon na hindi namin ganap na nauunawa at nilalakaran ang iyong nais. Sa ganitong paraan, ipahintulot mo po, Ama, na ang landas na aming tahakin ang iyong dakilang kalooban. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mo na sa aming pagganap ng iyong naisin, kami yung magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Lord, dinudulog namin sa iyo ang bayan ng Kalayan sa probinsya ng Cagayan. Ang aming hiling, ang katawan ng aming Panginoong Kristo ay tunay na magkaisa, magkaroon ng unawaan. At sa pangalan ni Jesus, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Kalayan, maging dahilan upang ang Santong Espiritu ay bumaba ng may kapangyari at patuloy na ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan. Amin din pong idinudulog sa iyo, Mang Diyos, ang inyong pagkilos sa aming mga misyonero sa iba-ibang panig ng daigdig. Lord, ang aming hiling tunay na magtagumpay ang iyong mga lingkod sa pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Ikaw po ang mangusap sa kanila at patuloy na dumaloy ang iyong Santong Espiritu. Gayun din po sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. Ipahintulot mo, Ama, na sa pagganap ng aming mga OFWs, yung responsibilidad na itinalaga mo sa kanila, maganap nila ito ng buong kapayapaan. As we also pray sa fulfillment ng yung purposes sa Baguio City.
Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang aming mga lugar na ito upang tunay ang inyong Santong Espiritu ay bumaba at manahan sa kanila. Dasal din po namin ang pag-unlad na dumalon sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Nang sa gayon matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Lord, hayaan mo na matupad namin yung nais mo upang magtagumpay kami para sa iyong kaluwalhatian. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, yung mga pagkakataon na mayroong pagkatakot, pangamba, pag-aalala, ikaw po ang magkaloob ng iyong kapayapaan. At Lord, ang aming panalangin as you expose ang kasinungalingan ng kaaway. Lord, magkaroon po ng pagkakataon at paraan upang ang iyong salita ay maipahayag sa mga opisina ng aming gobyerno. That's why you also pray sa aming mga training agencies katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay at maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa mga lingkod mo, amang Diyos, na iyong itinalaga sa pag-reach out sa buong sanlibutan. As we pray, Panginoon, sa biyahe patungo sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia at Brunei. Lord, daling namin ang iyong pangunguna at pagsama at pagkakaloob ng lahat ng pangangailangan upang sa aming pakikipag-ugnayan sa mga pastor, sa mga iglesia, sa mga misyonero, Lord, maipagkaloob ang iyong kapangyarihan at San Espiritu. Lord, we declare your peace over Israel as we speak the fire of revival sa North Korea, South Korea, Amerika, Brazil, at Russia. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Amen.